sa salita mo akitin ang puso ko at loobin nang ikaw ay aking sundin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang ng hugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang sa nahandog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay kurban, alalaong bagay inihahain ko ito sa Diyos, hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, nawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At maraming pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin
mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Bigyan po natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At dahil ngayon po ay kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes, ang ating mahal na ina, palakpakan din natin si Mama Mary sa araw na ito. Napakaganda na sa araw na ito ang ating ginugunita, ang pagpapakita ng ating mahal na ina doon sa Lourdes. Nung isang taon, kung matatandaan ng iba sa inyo, ipinagdiwang yung ika-170 anibersaryo ng pagkadeklara ng turo ng dogma ng Immaculada Concepcion, na si Maria ay ipinaglihing walang kasalanang mana. Simulat sa pulpa, sa sinapupunan pa lang ni Santa Ana, si Maria ay walang bahid ng kasalanan. At nung isang taon nga, ay pinagdugtong-dugtong yung tatlong imahe ng mahal na Birhen. Ang Medalya Milagrosa, kasi nung nagpakita siya sa Rudebac noong 1830, nung ipinalimbag niya yung Medalyang Milagrosa, sabi niya kay Santa Catalina Labore, ilagay mo dyan sa medalyang yan, O Mary conceived without original sin, pray for us who have recourse to thee. Matatandaan ninyo na nung panahong iyon, hindi pa malinaw ang turo ng simbahan, bagamat may mga ibang simbahan katulad ng Manila Cathedral nung panahon na iyon na nakatalaga na sa Immaculada Concepcion, hindi pa lubusang na idedeklara at nabibigyang kahulugan ang turong ito. Kaya makasaysayan yon na noong 1830 na yon, ipinakilala na ni Maria sa Medalya Milagrosa na siya'y ipinaglihing walang sala. At noong 1854, doon nga idineklara ng Santo Papa na si Maria ay Immaculada Concepcion. At 4 na taon ang nakalipas, 1858, hindi pa masyadong alam, hindi naman katulad ngayon na sa social media, ilang segundo pa lang alam na ng buong mundo yung nangyari sa'yo. Kaya minsan pag may gusto kang makita, lumindol ba? Tignan mo na lang yung social media. May sunog ba? Nag-break up na ba yung paborito naming love team? Tignan mo na lang ang social media. Pero nung panahon na yon, matagal pa ang balita. Kaya nung 1858, sa isang maralitang bata, si Bernadette, na hindi nakapag-aral, na natitiyak ko, hindi pa naririnig ang mga turo lahat ng simbahan. Nung araw sa katekismo, bagsak siya lagi sapagkat hindi siya ganun makakabisa. Sa kanya nagpakita ang mahal na Birhen sa groto ng Lourdes. At nung tinanong ni Bernadette, yung babae, sino po kayo? Ang sabi nung mahiwagang babae, ako ang Immaculada Concepcion. Dito mga kapatid, may ipapakita sa atin, hindi lang ito tungkol sa biyayang ipinagkaloob kay Maria. Ginagawa ng Diyos yun kay Maria at ipinapakilala yun ni Maria sa atin sapagkat nais ipaalala sa atin, may plano ang Diyos. Mga kapatid, tuwing kapistahan ng mahal na Birheng Maria, ito lagi ang mensahe, may plano ang Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, may plano ang Diyos sa iyo. Kung papaano may plano ang Diyos kay Maria, may plano ang Diyos sa sanlibutan. Kaya nga't narinig natin sa unang pagbasa, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Mula kahapon, inisa-isang araw, nilikha ang araw, ang mga bituin, ang buwan, ang dagat, ang mga bundok,
hanggang sa nilikha ang tao sapagkat may plano ang Diyos. At isa ang natitiyak natin, maganda ang plano ng Diyos. Kanina, nung pumunta ako doon sa pahalik, may nasalubong akong 2 estudyante. Sabi ko, may exam kayo, no? Opo, Father, pagdasal niyo po. May plano sila sa buhay. Kanina, bago tayo magsimula, may pinabless doon, may passport pa. Sabi ko, mag-a-apply ka, no? May plano ka sa buhay. Lahat tayo may plano sa buhay. Pero higit sa lahat, may plano ang Diyos. Pero mga kapatid, minsan apurado tayo. Minsan matigas ang ulo natin. Minsan pasaway tayo. Kaya nasisira ang plano ng Diyos. Kaya nung pumasok ang kasalanan, nasira ang plano ng Diyos. Buti na lang, hindi nagsasawa ang Diyos. Hindi siya nauubusan ng plano. At ang naging katuwang niya para ipagpatuloy ang plano niya ay ang mahal na Birheng Maria. Tuwing nagpapakita ang mahal na Birhen, kanyang ipinagtitibay, kanyang pinagpapatuloy ang plano ng Diyos. Kaya nga't mapa sa Guadalupe, sa Fatima, sa Lourdes, sa Rudebac, at saan man nagpapakita ang mahal na Birhen, ang lagi niyang mensahe at paalala, ang plano ng Diyos. Kaya nga't pag siya'y nagpapakita, 3 bagay lalo na ang nais niyang ipaalala. Pagbabalik loob, paghihilom, at pagbabago. Yun ang nais ng mahal na Birhen. Dahil alam niya, yun ang nais ng kanyang anak na si Jesus Nazareno. Pagbabalik loob. Kaya di ba lagi niyang sinasabi, magsisi kayo, penance, conversion. Magsisi kayo sa iyong mga kasalanan. Hindi nagsasawa ang mahal na Birhen magpaalala sapagkat ang kasalanan ang sumisira sa plano ng Diyos. Kung ayaw mong masira ang plano ng Diyos sa buhay mo, itakwil mo ang kasalanan. Huwag mong hayaang sirain ng kasalanan ang buhay mo. Pag may galit, inggit, intriga, away, sira ang plano ng Diyos sa iyo. Matalino ka man, magaling ka man, sira ang plano ng Diyos sa iyo. Kung buong araw wala ka bang iniisip kundi siraan ng ibang tao, awayin ng ibang tao, maging matigas ang ulo at ang puso, sira ang plano ng Diyos. Pero mahal na ina, mahal na mahal tayo, paalala niya, pagbabalik loob, pagsisisi. At kapag nangyari daw po yun, may paghihilom. Kaya pala ang Lourdes, lalo na, lugar ng maraming kagalingan. Ngayong araw din ito, inaalala natin ang lahat ng mga may sakit. World Day of the Sick. Sapagkat itong araw na ito, araw din ng paghihilom. Sapagkat pag dumadating ang mahal na ina, pag nandyan si Jesus Nazareno, may paghihilom. Pag walang paghihilom sa buhay mo, kailangan mo pang patuloyin si Jesus Nazareno. Kailangan mo pang makinig sa mahal na ina na laging nag-uudyok sa atin sa paghihilom. Paghihilom, pagpapagaling, hindi lang ng katawan, kundi ng isip at kalooban. Pagdasal natin po ngayon ang mga tao na nangangailangan ng paghihilom. Pag nangyari daw yun, mga kapatid, pagbabalik loob, paghihilom, mangyayari ang pagbabago. At yun ang nais ni Jesus Nazareno. Yun ang nais ng mahal na ina para magbalik tayo dun sa original na kabutihan na ginawa niya. Yung original na plano na itinadhana niya sa atin. Kaya sa araw na ito na ating pinaparangalan ng mahal na ina, na ipinapaalala sa atin, may plano ang Diyos, may plano ang anak ko. At ito'y magaganap kung may pagbabalik loob, paghihilom, at pagbabago. Ang tunay na biyaya
at himala at pagpapala ay magaganap sa atin. Amen po ba? Kaya nga't mga kapatid, napakaganda na sinasabing may plano ang Diyos. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. May plano ang Diyos sa simbahan. May plano ang Diyos sa bawat isang mananampalataya, maging sa aming mga pari at sa bawat pamayanan. At ang nangingibabaw higit sa lahat ay ang plano ng Diyos. May plano ang Diyos sa akin bilang isang pari, kaya nga't ako ay ipinapadala sa isang bagong misyon. Pinadala ko rito ng Poong Nazareno sa kanyang tahanan dahil may gusto siyang matutunan ako. Siguro natutunan ko na, natanggap ko na, kaya pwede na akong pumunta sa bagong misyon. Pero hindi ito tungkol sa aming mga pari. Tuloy ang plano ng Diyos. Kaya nga't sa plano ng Diyos, may bago tayong pastol, may bago tayong kalakbay, may bago tayong ama. At sabi ko nga po, nakakatuwa na habang nagninilay tayo sa plano ng Diyos, ngayon ipinagdiriwang natin ng misa ng pagtanggap sa ating bagong kura paroko, ang ating bagong rektor ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, sa katauhan ni Father Ramon J. Likwanan. Pasalubungan natin siya ng masigabong palakpakan. Si Father Jade po, ewan ko kung matatandaan niya po, nung una ako nakapunta at napag-uusapan natin yung Medalya Milagrosa at Lourdes, una ko pong napuntahan ng mga lugar na yon, kasama siya. Pareho kami noon katuwang sa youth ministry. Ewan ko kung first time din ni Father Jade makapunta sa Lourdes at sa Rudibac noon. Pero kami po ay pareho nung naglilingkod sa kabataan. No? Kaya tignan nyo yung mga mukha namin. Mukha pa kaming mga bata. No? Dahil malapit kami pareho sa kabataan. At yun yung World Youth Day na magkasama kami. At siya na yung magiging kahalili ko din noon. Kaya sumusunod din siya sa yapak ko. No? Siya po yung naging kahalili ko noon sa youth ministry. At doon pareho namin nasaksihan ang mga lugar at dambanang iyon. Father Jade, ang Quiapo ay parang Lourdes din. Sapagkat ang lugar na ito, masasaksihan mo yan. At di na ako magkukwento dahil gusto ko ikaw mismo makaranas. Ang lugar na ito ay lugar ng pagbabalik loob, paghihilom at pagbabago sapagkat nag-uumapaw ang himala ng Poong Jesus Nazareno. At sana yun din ang maging mission mo. Hindi ako ang obispo ni Father Jade, kaya hindi to installation mass niya. No? Pero kung meron man akong pabaon sa kanya, sana ang maging mission mo rito, Father Jade, makatulong ka sa ating mga deboto, maging disipulo, sa pamamagitan ng tulungan mo silang magbalik loob, tulungan mo silang maghilom, tulungan mo silang magbago, upang sa gayoy, tunay ngang ang dambana ni Jesus Nazareno ay magiging bukal ng pag-asa. At natitiyak ko, hindi mahihirapan si Father Jade, sapagkat ang magiging katuwang niya rito ay galing po siya sa San Felipe Neri Parish. At si San Felipe po ay ang apostol ng kagalakan. At mapapansin niyo po yan, buong galak lagi si Father Jade. Magsasawa kayo ng kakatawa pagkasama niyo si Father Jade. No? At talagang buhay na buhay at masiglang masigla. Ngunit ang San Felipe rin po ay nakatalaga sa Immaculada Concepcion. Kaya napakaganda na sa misang ito, sa unang pagtanghal natin kay Father Jade, sa Birhen ng Lourdes na nagpakilala bilang Immaculada Concepcion, ang magiging katuwang mo, kalakbay mo, kasakasama mo, tutulong sa iyong maipaganap ang misyon ng pagbabalik loob,
paghihilom at pagbabago ay walang iba kung hindi ang ating mahal na ina. Father Jade, welcome to Quiapo Church. At tinitiyak ko sa iyo, mararanasan mo, matatagpuan mo, at matatanggap mo, gaya ng nangyari sa akin, ang hiwaga at himala ng Poong Jesus Nazareno at ang pagmamahal at pagmamalasakit ng mahal na ina. Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain tayong lahat, at tuloy ang plano ng Diyos.